Tahimik na nakatanaw si Myla sa makapal na salamin ng apartment na kanyang inuupahan sa Hong Kong. Sa ibaba ng matatayog na gusali, ay makikita ang nagmamadaling mga tao. Bawat isa'y abala sa kani-kanilang buhay. Ngunit siya, sandaling huminto sa trabaho upang namnamin ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang excitement ng pag-uwi. Mahigit 8 taon na simula nang huli siyang makatapak sa Pilipinas. Sa loob ng 8 taon, puro trabaho ang inaatupag niya. Bilang caregiver ng isang matandang Chinese, halos wala siyang pahinga. Gigising siya ng alas 5 ng umaga para maghanda ng almusal, maglilinis ng bahay, maglalaba, at babantayan ang kanyang alaga buong araw. Kahit may sakit, pumapasok pa rin siya dahil wala siyang ibang aasahan. Pero sa tuwing mapapagod siya, pamilya kaagad ang iniisip niya. Konti na lang, makakaipon din ako. Madalas niyang bulong sa sarili. Hinugot niya ang cellphone mula sa bulsa at muling binasa ang huling mensahe ng kanyang Ate Joyce. Sigurado ka bang hindi mo talaga sasabihin kila nanay? Baka magtampo na naman yun. Napangiti si Myla habang nagtatype. Gusto ko silang ma-surprise, ate. Kahit minsan lang. Miss na miss ko na kayo. Mabilis ring nag-reply ang kanyang Ate Joyce. Okay, sige. Ako na ang bahala. Basta't mag-iingat kapag uwi, ha? Napahinga ng malalim si Myla bago isinara ang kanyang cellphone. Sa wakas, makakauwi na rin siya. Ilang buwan niya ring pinag-ipunan ng bakasyong ito. Ayaw niyang galawin ang perang ipon para sa pagpapatayo sana ng maliit na tindahan ni nanay at tatay niya. Ngunit pakiramdam niya, kailangan na rin niyang umuwi kahit saglit. Hindi na bumabata ang kanyang mga magulang, kaya lihim siyang nagpadala ng pera kay Joyce para makapaghanda kahit simpleng salo-salo lamang pagdating niya. Yung sapat lang, ha? Biling niya noon sa ate niya sa video call. Ayoko ng maraming tao. Gusto ko tayo-tayo lang. Tumango naman ang kanyang Ate Joyce. Kilala mo naman si nanay, diba? Kapag nalaman nun, buong barangay iimbitahan. Napatawa si Myla kahit alam niyang totoo iyon. Ang kanilang inang si Marivic ay likas na pala kaibigan. O minsan, sobra lang talagang mahilig magpasikat. Kapag may padala si Myla, halos lahat ng kapitbahay ay alam kaagad. Kapag may bagong gamit sa bahay, ikinikwento nito kung gaano raw kasipag ang kanyang anak abroad. Hindi naman yun pinapansin ni Myla noon. Iniisip niyang baka proud lamang talaga ang kanyang ina sa kanya. Kinagabihan, habang naghahanda ng hapunan si Joyce sa kanilang bahay sa Cavite, hindi niya namalayang nakabukas ng bahagya ang pintuan ng kusina. Ate, siguraduhin mong walang makakaalam, ha? Mahinang sabi ni Myla sa video call. Excited ako na makita sila nanay. Oo, promise. Tahimik lang kami dito. Biglang may nalaglag na tabo sa labas ng kusina. Nagulat si Joyce at agad na napalingon. Nay? Tawag niya. Dahan-dahang sumilip si Marivic mula sa pintuan. Hawak ang timba ng labada. Si Myla ba ang kausap mo, anak? Tanong nito habang nakangiti. Nanlaki ang mga mata ni Joyce. Nay? Ngunit imbes na magalit, lalo pang lumawak ang ngiti ni Marivic. Uuwi pala ang anak ko. Masayang sabi nito. Nako, kailangan nating paghandaan yan. Sa kabilang screen, hindi alam ni Myla na sa sandaling iyon, unti-unti nang nabubuo ang isang pagsalubong na hindi niya inaasahan. Kinabukasan pa lamang ay parang piyesta na kaagad ang bahay ni Myla. Maagang nagising si Marivic at agad na nagsimulang maglinis sa bakuran habang malakas ang boses na kinakausap ang mga kapitbahay na dumaraan. Uuwi na ang anak kong si Myla sa 1 linggo. Pagmamalaki niya habang hawak ang walis tingting. Ang tagal na nun abroad. Abay syempre naman dapat bongga ang salubong. Talaga, Mare?
Manghang tanong ng kapitbahay nilang si Aling Tessie. Buti pa kayo, may anak na dollar earner. Napangiti ng malapad si Marivic. Halatang gustong-gusto ang naririnig. Nako, mabait ang anak ko. Lahat halos ng kailangan namin siya ang sumasagot. Sa loob ng bahay, tahimik lang na napabuntong hininga si Joyce habang naghihiwa ng gulay. Naririnig niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ina. Kilalang kilala na niya ito. Kapag may okasyon, gusto laging maraming tao. Gusto laging maingay, may handaan, may mapag-uusapan ng buong barangay. Pumasok si Marivic sa kusina na tila ba maraming plano sa isip. Joyce anak, ikuha mo ako mamaya ng mga upuan kila Aling Nena ha? Tapos magpapairam daw ng medyo okay si Kapitan. Napahinto si Joyce. Medyo okay, Nay? Sabi ni Myla, simpleng salo-salo lang. Abay, minsan lang naman umuwi ang kapatid mo. Putol ka agad ni Marivic. Siyempre dapat masaya. Nakakaya naman sa mga tao. Napailing si Joyce. Bakit kailangan buong barangay nandito? Tumaas ang kilay ni Marivic. Anong masama ron? Para naman makita nila na nakakaangat na tayo sa buhay. Hindi na nakasagot pa si Joyce. Alam niyang kapag pinatulan niya ang kanyang ina, mauuwi lamang iyon sa sigawan. Sa kabilang bahagi ng bahay, tahimik namang nagkakape si Gardo. Nakikinig lamang siya sa usapan ng mag-ina, ngunit hindi umiimik. Sanay na siya. Madalas hinahayaan na lamang niya ang asawa upang maiwasan ang gulo. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi magugustuhan ni Myla ang mga mangyayari. Pagsapit ng hapon, nagsimula nang kumalat sa buong barangay ang balita. Uwi raw si Myla. May handaan daw. Baka may pasalubong. Isa-isang nagdatingan ng mga taong halos hindi naman nila madalas makausap. May nag-alok magluto, may gustong tumulong sa dekorasyon, at may mga taong halatang nakikiusyoso lamang. Habang abala si Marivic sa pakikipagkwentuhan sa labas, nilapitan ni Joyce ang kanyang ama. Tay, hindi na po maganda to. Mahinang sabi niya. Ayaw talaga ni Myla ng maraming tao. Napabuntong hininga si Gardo. Kilala mo naman ang nanay mo. Pero si Myla kasi, nagpapakahirap sa abroad tapos... Alam ko, putol ni Gardo habang nakatingin sa bakuran. Kaya nga tahimik lang ako anak eh. Ayokong masira yung pag-uwi ng kapatid mo. Sa Hong Kong naman, abala si Myla sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Masaya niyang itinutupi ang mga pasalubong para sa pamilya. May simpleng bag para kay Joyce, may relo para kay Tatay Gardo, at may bagong tsinelas para kay Nanay Marivic dahil lagi nitong reklamo ang sumasakit na paa. Habang inaayos niya ang maleta, hindi niya mapigilang mapangiti. Sa wakas ay makakauwi na rin ako. Hindi niya alam na sa mismong oras na yon, may pinaskil ng tarpaulin si Marivic sa labas ng kanilang bahay. Welcome home, Myla. Sa ilalim nito ay may nakasulat pang, Welcome back our proud OFW. Halos hindi makatulog si Myla sa buong biyahe niya pauwi ng Pilipinas. Paulit-ulit niyang iniisip kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang kapag siya ay nakita. Ilang taon na rin niyang pinangarap ang simpleng sandaling iyon. Ang mayakap muli si nanay at tatay nang walang cellphone o video call na namamagitan. At habang siya ay nasa eroplano na, mahigpit niyang yakap ang maliit na pouch ng kanyang passport at pati na rin ang kanyang cellphone. Nakatanaw siya sa bintana habang unti-unting lumilitaw ang mga ilaw ng Maynila. Nandito na ako sa Pinas. Mahina niyang bulong. Paglapag sa airport, agad niyang naramdaman ang init ng hangin na matagal na niyang hinahanap. Naiiyak siyang napangiti habang hinihila ang kanyang maleta palabas ng terminal. Pagod man sa biyahe, sabik na sabik siyang umuwi. Habang nasa bus pa uwi sa Cavite, paulit-ulit niyang binabasa ang mensahe ni Joyce. Mag-ingat ka ha, excited na kami dito. Napangiti siya.
Hindi niya alam kung gaano katotoo ang salitang kami. Pagsapit ng hapon, tuluyan nang huminto ang tricycle sa tapat ng kanilang barangay. Ngunit agad na nagtaka si Myla. Mula pa lamang sa kanto ay rinig na niya ang malakas na tugtog ng videoke. May mga batang nagtatakbuhan sa labas habang may mga lalaking nakiinuman sa gilid ng kalsada. Napakunot ang noo niya. May piyesta ba? Tanong niya sa driver. Hindi po. Handaan daw po ni Aling Maribik. Uuwi raw ang anak niya galing abroad. Sagot nito. Nanlaki ang mga mata ni Myla. Pagkababa niya ng tricycle, halos mapahinto siya sa nakita. Punong-puno ng mga tao ang harap ng kanilang bahay. May mga plastik na upuan sa buong bakuran. May malaking kaldero ng pagkain sa gilid. Ang iba'y abala sa videoke, habang ang ilan naman ay nagsisigawan sa tawanan. At sa gitna ng lahat, nakasabit ang malaking tarpaulin. Welcome home, Myla. Parang biglang bumigat ang dibdib niya. Hindi ito ang inaasahan niyang pag-uwi. Ayun na si Myla oh. Sigaw ng isang kapitbahay na hindi niya naman kilala. Biglang napalingon sa kanya ang lahat. Uy, dumating na! Grabe, mukhang yayamanin. Myla, nasa ng pasalubong namin? Sunod-sunod ang mga boses na tila matagal na siyang kakilala ng mga ito. Napilitan siyang umiti habang papalapit sa bahay. Paglabas ni Maribik mula sa loob, agad siyang niyakap nito ng mahigpit. Anak, surprise! Ngunit hindi kaagad nakayakap pabalik si Myla. Nakatulala lamang siya sa dami ng tao. Nay, ano po ito? Masayang tumawa si Maribik. Aba syempre, celebration ng pag-uwi mo anak. Lumapit naman ang ilang babae at agad siyang kinamayan. Siya pala si Myla. Ang swerte talaga ng pamilya ninyo. Libre mo naman kami minsan, Myla. Parang nanlamig si Myla habang pinagmamasda ng paligid. Hindi niya kilala ang karamihan sa mga taong naroon. Yung iba'y abala sa pagkain. Yung iba na may nagbi-video habang nakatutok ang cellphone sa kanya na parabang artista. Sa isang sulok, nakita niya si Joyce na halatang aligaga. Ate, mahinang tawag niya. Lumapit kaagad si Joyce. Sorry Myla. Halos pabulong nitong sabi. Hindi ko napigilan si nanay. Bago pa makapasok si Myla, may lalaking biglang umakbay sa kanya. OFW ka pala sa Hong Kong. Baka naman pwedeng pautang. Natawa pa ang ilang nakarinig. Ngunit si Myla, hindi makatawa. Unti-unting napalitan ng lungkot ang excitement na dala niya mula airport. Pakiramdam niya, hindi siya umuwi bilang anak. Parang isa lamang siyang atraksyon sa handaan. Tahimik siyang tumingin sa paligid bago dahan-dahang umurong mula sa gitna ng kasiyahan. Habang abala ang lahat sa videoke at pagkain, walang nakapansin na lumabas siya papunta sa likod ng bahay. Doon, sa madilim na bahagi ng bakuran, tahimik siyang naupo. At sa unang pagkakataon mula nang makauwi siya, napaluwa si Myla. Tahimik lamang si Myla sa likod ng bahay, habang pinapahid ang mga luwa sa kanyang pisngi. Sa malayo, ay narinig niya pa rin ang ingay ng videoke at tawanan ng mga bisita. Parang mas lalong sumikip ang dibdib niya sa bawat sigaw at kantahang naririnig. Ito ang pinangarap niyang bakasyon sa loob ng maraming taon. Pero bakit pakiramdam niya, lalo siyang napagod? Myla, anak! Napalingon siya nang marinig ang mahinang boses ng kanyang ama. Dahan-dahang lumapit si Cardo. Hawak ang 2 baso ng soft drinks. Naupo ito sa tabi niya nang walang sinasabi. Tahimik muna silang dalawa. Tay, nanginginig na sabi ni Myla. Bakit naman po ganito? Napabuntong hininga si Gardo bago yumuko. Pasensya ka na anak. Hindi na napigilan ng nanay mo. Napatawa si Myla ng pilit, ngunit agad ring napalitan ng hikpi. Hindi naman po ako umuwi para sa ganyan eh. Unti-unti nang pumuos ang lahat ng pagod na matagal na niyang kinikimkim.
Alam mo ba, Tay? Ilang taon akong walang Pasko dito. Ilang birthday nyo yung sa video call ko lamang kayo nakikita. Kahit may sakit ako, pumapasok pa rin ako. Tahimik lang na nakikinig si Gardo. Yung amo ko minsan, pinapagalitan ako kahit wala naman akong kasalanan. Minsan gusto ko nang umuwi, pero iniisip ko po kayo. Napahawak si Myla sa kanyang dibdib. Tapos pag uwi ko, parang hindi naman ako anak dito. Parang ATM lang. Biglang napayuko si Gardo. Ramdam niya ang sakit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang anak. Pasensya ka na, anak. Mahina nitong sabi. Hindi ikaw yung may kasalanan, Tay. Napaikbi si Myla. Ang gusto ko lang naman po, kayo lang. Tayo-tayo lang yung magkakasama, kahit simpleng pagkain. Hindi niya napansin na sa may pintuan ng kusina, tahimik palang nakikinig si Joyce. At ilang hakbang sa likod nito ay nakatayo si Maribik. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ng ina habang naririnig ang hinaing ng anak. Hindi ko naman po kailangan ng maraming tao, tuloy ni Myla habang umiiyak. Ang tagal kong nangulila tapos pag uwi ko, parang kailangan ko pang makisama sa mga hindi ko naman kakilala. Napahawak si Maribik sa dingding. Ngayon lang niya narinig ng ganito si Myla. Sa loob ng maraming taon, puro okay lang ako lamang ang sinasabi nito sa video call. Palaging nakangiti, palaging matatag. Ngayon lang niya nakitang pagod na pala ang kanyang anak. Tay, mahinang sabi ni Myla. Nakakapagod na rin pala maging malakas palagi. Hindi na napigilan ni Joyce ang kanyang sarili at lumapit ito upang yakapin ang kapatid. Sorry talaga, Myla, ha? Umiiyak na sabi nito. Tahimik namang nakatayo si Maribik. Unti-unting bumigat ang pakiramdam niya habang pinagmamasdan ng mga anak. Sa unang pagkakataon, tila may kumurot sa kanyang konsensya. Naalala niya kung papaano niyang ipinagyabang si Myla sa buong barangay. Kung papaano niya ginawang handaan ang simpleng pag-uwi nito. Akala niya kasi, yun ang tamang paraan para ipakita kung gaano siya ka-proud bilang ina. Pero ngayon niya lamang napagtanto na habang abala siya sa pagpapahanga sa ibang tao, hindi niya napansin na unti-unti nang nauubos ang kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Maribik. Nagulat si Myla nang maramdaman ang kamay ng kanyang ina sa kanyang balikat. Hindi kaagad ito nagsalita. Bahagya lamang na nanginginig ang boses nito nang sabihin. Anak, pasensya ka na, ha? At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, tuluyang natahimik ang paligid para kay Myla. Kinabukasan, maagang nagising si Myla. Tahimik ang buong bahay. Wala na ang malalakas na tawanan. Wala na ang videoke. At wala na rin ang mga bisitang kagabi lang ay parang napakalapit sa kanilang pamilya. Sa sala, nadatnan niyang mag-isang nakaupo si Tatay Gardo habang umiinom ng kape. Gising ka na pala, anak. Mahina nitong bati. Ngumiti si Myla ngunit halatang mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam. Nasaan po si nanay? Nasa palengke, anak. May nasikaso daw. Tahimik na naupo si Myla sa tapat ng kanyang ama. Ilang segundo silang walang imikan. Hanggang sa may marinig silang boses sa labas. Maribik, kailan mo babayaran yung hiniram mo? Napalingon kaagad si Myla. May isang babae sa labas ng bahay na halatang naiinis. Sabi mo kasi pagdating ng anak mo mababayaran mo na kami. Mabilis na tumayo si Gardo at lumabas upang kausapin ang babae. Ngunit hindi nawala sa isip ni Myla ang narinig. Pagpasok muli ng kanyang ama, napansin itong seryoso na ang mukha ng anak. Tay, maingat na tanong niya. Anong utang po yun? Napabuntong hininga si Gardo bago marahang umupo. Marami kasing hiniram ang nanay mo para sa andaan. Nanlaki ang mga mata ni Myla. Marami? Tahimik na tumango si Gardo. Hindi lang para doon, anak. Pati dati pa. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Myla habang nakikinig.
Doon niya nalaman ang lahat, na madalas palang mangutang si Marivic upang makasabay sa ibang tao sa barangay. Kapag may okasyon, gusto nitong laging bongga. Kapag may kapitbahay na may bagong gamit, gusto rin nitong meron sila. At kadalasan, isang linya lamang ang sinasabi nito sa mga nagpapautang. May anak naman akong OFW. Parang may humigpit sa dibdib ni Myla. Habang siya'y nagtitiis abroad, akala niya'y maayos na napupunta ang perang pinapadala niya. Hindi niya alam na ginagamit din pala iyon upang mapanatili ang imahe nilang umangat sa buhay. Hirap na rin kami minsan, anak. Mahinang dagdag ni Cardo. Kaya lang ayoko namang ipahiya ang nanay mo. Tahimik lang si Myla. Hindi siya galit. Mas nangingibabaw ang sakit. Ilang sandali pa'y dumating si Marivic mula sa labas. Pagpasok pa lamang nito, ay agad niyang napansin ang seryosong mukha ng mag-ama. Anong meron? Nay, Mahinaong sabi ni Myla. totoo po bang marami tayong utang? Parang natigilan si Marivic. Anak, kasi bakit kailangang umutang para lamang magmukhang mayaman tayo? Unti-unting napayuko ang ina. Tahimik na naupo ito bago nagsalita. Alam mo bang dati, lagi kaming minamalit dito. Nanginginig nitong sabi. Kapag wala kang pera, parang wala kang halaga sa tao. Natahimik si Myla. Simula nung nag-abroad ka, doon lang nila kami narespeto. Napaluha si Marivic. Kaya gusto ko sana ipakita na kahit papaano, hindi tayo kawawa, anak. Mas lalong sumikip ang dibdib ni Myla. Ngayon niya naintindihan kung saan nanggagaling ang kanyang ina. Hindi pala ito simpleng kayabangan lang. Takot pala itong muling maliitin ng ibang tao. Ngunit mahina pa ring nagsalita si Myla. Nay, hindi natin kailangang magpanggap para respetuhin tayo. Unti-unting napaiyak si Marivic. Sa labas ng bahay, may ilang kapitbahay na muling napadaan, ngunit hindi na tulad ng kahapon ang tingin nila. May naririnig ng bulungan. Marami palang utang si Marivic. Akala ko ba mayaman na sila? At habang unti-unting nawawala ang ingay ng paghanga ng mga tao, mas lalong nabubuksan ang mga mata ng pamilya sa tunay na halaga ng buhay. Mabilis na kumalat sa buong barangay ang balita patungkol sa mga utang ni Marivic. Yung mga dating halos araw-araw nakatambay sa bahay nila, bigla na lamang hindi nagpapakita. Yung mga nakikisaya at nakikikain noong pagdating ni Myla, tila ba biglang naging abala sa kani-kanilang buhay. Ang mas masakit pa, ang iba sa kanila ay sila ring mahilig magkwento ngayon sa kanto. Nako, puro yabang lang pala. Kaya pala bongga yung handaan, utang naman pala. Ako talaga noon paduda na eh. Habang nagdidilig si Marivic ng halaman isang umaga, malinaw niyang naririnig ang mga bulungan mula sa kabilang bahay. Dati ay gustong-gusto niyang napapansin siya ng mga tao. Ngayon, gusto na lamang niyang magkulong sa loob ng bahay. Tahimik siyang pumasok sa kusina at nadatnang naghahanda ng almusal si Myla. Nagkape na po ba kayo, Nay? Mahinahong tanong nito. Tumango lamang si Marivic at umupo sa isang sulok. Hindi na ito tulad ng dating maingay at palakwentong babae. Napansin niya ni Myla, ngunit hindi niya pinagsalitaan ang ina. Sa halip, inilapag niya ang isang tasa ng kape sa harapan nito. Mainit pa po. Napayuko si Marivic. Pasensya na talaga, anak, ha? Umiling si Myla. Tapos na po yun? Hindi. Kasi ngayon ko lang nakikita ang lahat. Nanginginig ang boses ni Marivic. Akala ko, pag marami tayong bisita, maraming may gusto sa atin. Akala ko kapag nakakasabay tayo sa iba, magiging masaya tayo. Tahimik na nakinig si Myla. Pero noong nagka-problema tayo, napahikbi si Marivic. Wala naman pala talaga sila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Myla ang kanyang ina na tila ba nawalan ng lakas. Hindi na ito yung babaeng laging gustong magpasikat.
Isa na lamang itong inang takot mapahiya at maiwan. Dahan-dahang hinawakan ni Myla ang kamay nito. Nay, okay lang pong maging simple. Napaluwa si Marivic. Hindi mo ba ako ikinakahiya, anak? Napangiti ng bagya si Myla, kahit may lungkot sa mga mata. Hindi po. Pagod lang po ako. Biglang napaiyak si Marivic at mahigpit na iniyakap ang kanyang anak. Hindi ko napansin, anak. Hindi ko nakita kung gaano ka na pala nahihirapan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Tinulungan ni Myla ang kanyang ina na isa-isang bayaran ng mga utang. Hindi kalakihan ang perang dala niya, ngunit sapat upang makapagsimula silang muli. Si Tatay Gardo naman ay nagsimulang magtanim muli sa maliit nilang bakuran upang kahit papaano ay may pagkakakitaan. Habang si Joyce, tinulungan si Marivic na magbenta ng mga lutong merienda sa umaga. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, natutong mamuhay ng tahimik si Marivic. Wala nang videoke tuwing may okasyon. Wala nang pilitang nagpapahanga sa kapitbahay. Minsan, habang sabay-sabay silang kumakain ng simpleng tuyo, itlog at kamatis, napansin ni Myla na mas masaya pala ang ganitong klase ng hapag. Tahimik, payapa, totoo. Kinagabihan, natatnan niya ang kanyang ina sa labas ng bahay habang nakatingin sa kalangitan. Lumapit siya rito at tahimik na naupo sa tabi nito. Aalis ka na naman uli, anak, no? Mahina nitong tanong. Tumango si Myla. Napabuntong hininga si Marivic bago tuluyang nagsalita. Akala ko, ipinagmamalaki kita bilang anak. Umiiyak nitong sabi. Pero hindi ko napansin na napapagod ka na pala bilang tao. Hindi kaagad nakasagot si Myla. Sa halip, marahan niyang isinandal ang ulo sa balikat ng kanyang ina. At sa simpleng katahimikang iyon, unti-unting naghilo mang lamat sa kanilang pamilya. Mabilis na lumipas ang mga araw ng bakasyon ni Myla. Hindi man naging perpekto ang kanyang pag-uwi. Unti-unti naman niyang naramdaman ang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ang tahimik at totoong pagmamahal ng pamilya. 2 araw bago ang kanyang pagbabalik abroad, maagang nagising si Marivic upang magluto ng almusal. Tahimik lamang ang buong bahay. Walang maingay na kapitbahay. Walang videoke. Wala ring mga usyosyong taong bigla na lamang sumusulpot tuwing merong handaan. Sa maliit nilang hapag ay simpleng pritong isda, itlog, mainit na kanin, at kaping barako lamang ang nakahain. Ngunit habang pinagmamasdan niya ni Myla, hindi niya napigilang mapangiti. Ang tagal ko tong na-miss, mahina niyang sabi. Lumabas si Tatay Gardo mula sa kwarto habang inaayos ang kanyang lumang salamin. Ano anak, masarap ba? Nakangiting tanong nito. Opo, Tay. Sagot ni Myla habang natatawa. Mas masarap pa po ito kesa sa pagkain sa abroad. Nagkatinginan sina Joyce at Marivic bago bagyang napangiti. Noon lang muling naging magaan ang pakiramdam sa loob ng bahay. Pagkatapos nilang kumain, nagtulong-tulong silang maglikpit. Walang utos, walang sumbatan, simpleng samahan lamang ng pamilya. Habang nagpupunas ng mesa si Marivic, napahinto siya sandali at napatingin kay Myla. Anak? Mahinang tawag niya. Bakit po, Nay? Salamat, anak, ha? Nagulat si Myla. Para saan po? Napaluha ng bagya si Marivic. Sa hindi mo pag-abandon na sa amin kahit nagkamali ako. Tahimik nang umiti si Myla bago lumapit sa kanyang ina. Nay, pamilya tayo. Maigpit siyang niyakap ni Marivic. Sa yakap na yon, parang unti-unting nawawala ang bigat na ilang taon nilang pinasan. Kinahapunan, nagkayayaan silang maglakad sa tabi ng kalsada ng barangay. Marami pa ring nakakakilala kay Marivic. Ngunit ngayon, simple na lamang itong umiti sa mga bumabati. Wala nang pagyayabang, wala nang pagpapanggap. Habang naglalakad, napansin ni Myla ang kanyang ina na mas tahimik, ngunit tila mas payapa. Nay, natatawang sabi ni Joyce. Wala nang video, okay? Napatawa si Marivic. Nako,
Tama na yun anak. Sakit lang sa ulo yun. Lahat sila'y nagtawanan. At sa simpleng sandaling iyon, doon napagtanto ni Myla na minsan, hindi ang granding handaan ang bumubuo sa tahanan, kung hindi katahimikan, pagkakaintindihan, at mga taong handang magbago dahil mahal ka nila. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Bahagang nagtungo ang pamilya sa terminal. Walang malaking despedida. Walang tarpaulin. Wala ring kapitbahay na nakikisabay. Pamilya lang. Habang yakap siya ni Tatay Gardo, pilit nitong tinatago ang lungkot. Mag-iingat ka anak ha. Malungkot na sabi ng kanyang ama. Opo, Itay. Si Joyce naman ay agad na napaiyak. Mag-message ka agad pagdating mo ha. Oo naman ate. Ngunit nang yakapin siya ni Maribig, doon muling bumigat ang kanyang dibdib. Maigpit siyang niyakap ng ina na tila ba ayaw siyang pakawalan. Patawarin mo ako anak. Umiyak nitong sabi. At salamat kasi umuwi ka. Kahit papaano ay nakasama ka namin. Napaluha rin si Myla habang naiyakap ito. Basta talagahan niyo po ang sarili ninyo. Habang papalis ang bus, nakatanaw siya sa kanyang pamilya sa bintana. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam niya. Hindi man perpekto ang kanilang pamilya, alam niyang may nagbago. At sa wakas, hindi na siya uuwi sa isang bahay na kailangang magpanggap, kung hindi sa isang tahanang totoo. Muling bumalik si Myla sa Hong Kong, dala ang parehong maleta, parehong trabaho, at parehong pagod na dati niyang kinakaharap. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang bagay na nagbago. Mas magaan na ang kanyang dibdib. Dati, sa tuwing nagpapadala siya ng pera, may takot siyang baka kulang pa yon. Baka may kailangan na naman sa bahay. Baka may handaan na naman o utang na kailangang bayaran. Pero ngayon, unang beses niyang nakita ang pamilya niyang natutong mamuhay ng sapat lang. Simple, tahimik, at totoo. Sa tuwing gabi pagkatapos ng trabaho, madalas siyang tawagan ni Maribig sa video call. Ngunit hindi na ito tulad noon na puro kwento patungkol sa kapitbahay o kung sino ang naiinggit sa kanila. Ngayon, simpleng usapan na lang. Anak, tumubo na yung mga tanim ng tatay mo. O kaya, Nakapagbenta kami ni Joyce ng banana Q ngayong umaga. minsan pa nga, natatawang ikinikwento ni Gardo na si Maribik na mismo ang tumatanggi kapag may nagyayayang maghandaan ng bongga. Okay na kami sa tahimik. Lagi nitong sagot at sa bawat tawag, mas lalong gumagaan ang pakiramdam ni Myla. Hindi niya na kailangang magpanggap na malakas palagi. Hindi niya na kailangang akuin lahat mag-isa. Dahil ngayon, naiintindihan na siya ng kanyang pamilya. Lumipas ang ilang buwan, unti-unti ring nabayaran ni Maribik ang kanilang mga utang sa tulong ng maliit nilang pinagkakakitaan. Hindi man marangya ang buhay nila, naging payapa naman ang kanilang tahanan. At higit sa lahat, natuto silang maging masaya kahit walang ibang taong nakatingin. Isang gabi, habang nagpapahinga si Myla matapos ang mahabang duty, bigla niyang tinignan ang lumang litrato nilang pamilya sa kanyang cellphone. Larawan niyon noong huling gabi niya sa Pilipinas. Walang engranding handaan, walang dekorasyon, walang maraming bisita. Pero lahat sila ay nakangiti. Totoo, napangiti si Myla habang unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Doon niya napagtanto na hindi lahat pala ng pag-uwi ay patungkol sa masayang selebrasyon. Minsan, ang pinakamahalagang uwi ay yung paghilom ng relasyon. Yung pagkakaroon ng pamilyang marunong ng makinig at tahanang hindi mo kailangang pagandahin para lamang matawag na masaya. Dahil sa huli, hindi pera, handaan o yabang ang tunay na sukatan ng tagumpay, kung hindi ang pamilyang handang magbago, magmahal at manatiling buo sa kabila ng lahat. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa perang naipapadala niya o sa kayang ipakita ng marangyang buhay sa ibang tao. Maraming OFW ang tahimik na nagsasakripisyo, nagtitiis ng lungkot, pagod
at pangungulila para lamang mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang pamilya. Kaya mas mahalaga ang pag-unawa, pagmamahal at pagpapahalaga kesa sa pagpapakitang tao. Ipinapakita rin ng kwento na ang sobrang paghangad ng papuri at respeto mula sa ibang tao ay maaaring magdala ng problema at pagkakautang. Ang tunay na respeto ay hindi nakukuha sa yabang o handaan, kung hindi sa pagiging totoo, mapagpakumbaba at marunong makontento. At higit sa lahat, ang isang tahanan ay hindi kailangang maging engrande para maging masaya. Minsan, sapat na ang simpleng pagsasalo-salo, pagkakaintindihan at pamilyang marunong makinig at magmahal sa isa't isa. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.